Nagkamali si Bianca na magtiwala sa lalaking wala naman pala siyang balak panagutan. Nabuntis siya at napakalaki ng problema niya dahil hindi niya alam kung paano yun sasabihin sa kanyang pamilya. Ang tanging naisip niyang paraan ay ipaalis ang bata, pero hindi kaya ng konsensya niya. Kaya nang makilala niya si Dustin Manalo, ay inalam niya agad ang pagkatao ng lalaki. Tsaka niya ito inalok ng kasal, katumbas ng 500,000 pesos. But the marriage will last only for 1 year. Kailangan na nilang maghiwalay pagkasilang niya sa bata. Kaya bang baguhin ng bata ang pagsasama nila ni Dustin? Magandang araw, Angels. Isa na namang series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button. Gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ba darating ang boyfriend mo? Nilingon ni Bianca ang pinsang si Lani. Kasama niya ito sa pang-abatang table, along with Alden and her younger brother Brant. Umiling si Bianca kay Lani. Out of town si Tristan. Sagot niya sa pinsan. Wala pa ba kayong balak magpakasal ni Tristan? Baka gusto niyo nang sumunod kina Patricia at Gary. Look at them. Wika ni Lani saka tumingin sa bagong kasal. Aren't they beautiful together? Nakakainggit sila, hindi ba? Kasal ngayon ang pinsan nilang si Patricia at ni Gary. Napakahusay pumili ng pinsan niya. Bukod sa gwapo na't mabait ay mukhang mahal na mahal pa nito si Patricia. Nakakainggit ang dalawa at parang gusto na rin niyang magpakasal kaagad. Pero mukhang wala pang balak magpakasal sa kanya si Tristan. Kahit may nangyari na sa kanilang dalawa. Kung sa bagay, hindi rin naman siya nagmamadaling magpakasal. 25 pa lamang naman siya at 28 naman si Tristan. Pero kapag nakakakita siya ng kinakasal tulad ngayon, hindi niya maiwasang mainggit. Hindi mo na sinagot yung tanong ko, Bianca? Untag sa kanya ni Lani. Napansin niyang nag-uusap sina Alden at Brant bago tumindig ang mga to matapos magpaalam sa kanila na may kakausapin lang sa kabilang table. Hindi pa nagpo-propose sa akin si Tristan eh. Ang totoo ay ilang beses niya nang pinatunayang mahal niya si Tristan. Pero hindi niya naramdamang he felt the same way for her. Lagi na lang siyang nagbibigay at ang boyfriend niya ang tumatanggap. Hindi naman sa nagrereklamo siya. It's just that, naaawa na siya kung minsan sa kanyang sarili. Mahal nga ba talaga siya ni Tristan? Ang tanong na yon ay nagpapagulo pa rin sa isipan ni Bianca. Maging nang nagdadrive na siya pauwi sa kanyang kondo. Nag-alis lang siya ng sapatos pero hindi na siya nag-abalang magpalit ng bihisan. Nahiga na kaagad siya sa kanyang kama. Dati niyang boyfriend si Tristan nung college pa siya. 19 siya nun at 22 naman si Tristan. Nakipag-break siya nun sa boyfriend niya dahil babaero to. Ilang beses niya na itong nahuli nung may kadate na ibang babae. Not only twice, ay nakabasa rin siya ng text messages ng ilang babae rito. Only last year, after 5 years buhat nang mag-break sila, ay muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ninigawan siya ulit ni Tristan at nangako tong hindi na siya sasaktan ulit. After 3 months, ay muli niyang tinanggap ang pag-ibig ni Tristan. Ito ang first love niya at kahit lumipas ang maraming taon, ay hindi niya malimutan ang lalaki. Last month, ay nalimutan niya na talaga ang ipinangako sa kanyang sariling. Hindi siya basta magpapatangay sa kapusukan ni Tristan. Pero napakahusay nga siguro talaga nito sa babae. Dahil nagpadala siya rito. She gave everything to him. Pero parang nagkamali siya. Dahil this past few days, ay nararamdaman niyang nanlalamig sa kanya ang nobyo. Hindi siya gaanong nakatulog kagabi kaya kinabukasan
Masama ang pakiramdam ni Bianca nang bumangon siya mula sa kama. Saka lang niya napansing hindi pala siya nakapagpalit ng bihisan, kaya mabilis siyang nag-alis ng kasuotan. Matapos ilagay sa laundry basket ang mga damit, ay nagtungo siya sa bathroom at nag-shower. Nagbihis lamang siya ng simpleng blouse, bago tumungo sa kitchen at nagluto ng kanyang breakfast. Pero hindi siya nakakain dahil parang ibig bumaligtad ng kanyang sikmura. Nagtatakbo siya sa bathroom at naghilamos. Putlang-putla siya at tumingin sa salamin at pakiramdam niya'y parang umiikot ang kanyang paligid. Biglang natigilan ng dalaga, hindi naman siguro. Nanlulumong napasandal siya sa dingding ng banyo. Kailangan niyang makasiguro, kaya dali-dali siyang lumabas mula sa bathroom at tumungo sa kwarto niya upang magbihis. Nagtungo siya sa bilihan ng gamot upang bumili ng pregnancy test kit. Makalipas ang mahabang sandali, tinignan niya ang resulta. And it's positive. Buntis siya. Ilang beses siyang nagpabalik-balik sa paglalakad sa loob ng kanyang kwarto habang nag-iisip. Ano kaya ang sasabihin ni Tristan kapag nalaman nito ang kalagayan niya? Umupo siya sa gilid ng kama. She had to find out kung ano ang magiging reaksyon ni Tristan sa ibabalita niya. Pero sana'y matuwa naman ito kahit magkakabibi na sila. At sana'y pakasalan siya ni Tristan kahit civil wedding lang. She's hoping and praying for that. Inihinto ni Bianca ang sasakyan sa harap ng gate ng apartment ni Tristan. Bago na pabuntong hininga nang makita ang kotse ng nobyo sa loob ng bakuran. Nagsinungaling siya kahapon kay Lani nang sabihin niyang out of town ng nobyo. Ang totoo kasi inaaya siyang sumama sa kanyang boyfriend para umattend sa kasal ni Patricia. Pero ayaw nito. Busy daw siya at magdi-dinner din daw ito kasama ang isang client. Hindi na niya pinilit ang nobyo dahil baka mag-away lang sila. Pumasok sa gate si Bianca at kinuha ang susi sa bag niya. May duplicate key siya sa apartment ni Tristan, kaya hindi na niya kailangang kumatok pa. Sweetheart, talaga bang dadalhin mo ako sa Hong Kong? Napatigil sa may pinto si Bianca nang marinig niya ang boses ng isang babae. Maingat niyang isinara ang pinto bago nagtungo sa gilid ng may hagdan. Nasa itaas ang babae kaya tiyak niya na naroon din si Tristan. Of course. May pangako na ba ako sa iyong hindi na pa ako? Naramdaman niyang pababa sa hagdan ng dalawa kaya lumabas na si Bianca mula sa pinagkukublihan. Parang biglang nakaramdam siya ng galit nang makitang kasabay ni Tristan ng isang babaeng walang suot sa katawan, kundi isang manipis at maikling pantulog lang. Sino siya? Patda si Tristan pagkakita sa kanya. Bianca, answer me Tristan, sino ang babaeng yan? Untag niya sa nobyo. Ikaw ang sino? Mataray na sabi ng babae sa kanya. How did you get in, ha? Paano kang nakapasok sa apartment namin ni Tristan? Apartment niyo ni Tristan? Hindi makapaniwalang tanong ni Bianca. She'd slept here several times. Yun pala'y may kasama si Tristan sa apartment na to? Yes, apartment namin to ni Tristan kaya kung pwede. Mia, please. Saway ni Tristan sa babae bago bumaling kay Bianca. Mag-usap tayo, Bianca. That's why I'm here. Malamig niyang pakli sa lalaki. I want to talk to you. Hinila siya sa labas ni Tristan para doon kausapin. Hindi makapaniwala ang dalaga na tatratuhin siya ng ganito ng nobyo. Minahal niya to, nagtiwala siya. Anong problema, Bianca? Hindi ba't sinabi ko sa'yo the last time na nag-usap tayo, ako ang tatawag at pupunta sa'yo. Bakit naparito ka? Iwinaksi niya ang kamay ni Tristan na nakahawak sa braso niya. Kaya mo pala sinabi yun dahil may ginagawa kang milagro. Did I do something wrong to you to treat me like this way, ha, Tristan? Bianca, listen. I don't want to listen to you, Tristan.
Napaiyak niyang sigaw sa lalaki. Ikaw ang makinig sa akin. I am pregnant. You're what? Hindi mo ba narinig? Buntis ako. Paanong nangyari yon? I mean, I thought you're on the pill. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko, Tristan. Wala akong kaalam-alam tungkol sa pilat. Oh, I hate you, Tristan. Hindi muna ako nag-isip because I thought that if something went wrong ay pananagutan mo naman ako. Bianca, you know that I am not ready for this. Ang mabuti pa'y ipaalis mo na lang yan para pareho tayong walang problema. Nagulat si Bianca sa narinig. What did you say? Get rid of it, Bianca. Get rid of the baby. Wrong timing ang pagdating niya. Hindi na naituloy ni Tristan ang iba pang sasabihin dahil bigla itong sinampal ni Bianca. I hate you! Pwede naman tayong gumawa na lang ng baby ulit kapag handa na ako. Look, Bianca. Muli niyang sinampal si Tristan. Hindi ko alam kung bakit nabilog ang ulo ko ng isang katulad mong walang puso. Pero hindi mo na ako mauuto pa ulit. Hindi na ako magpapakahibang ulit ng dahil sa'yo. Tapos na tayo. Iniwan niya si Tristan at mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse. Mabilis na pinaandar ni Bianca ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Pero maya-maya'y itinigil niya ang kotse sa isang tabi. Now what? Break na sila ni Tristan and she's pregnant. Ano ang gagawin niya? Nakayukyok si Bianca sa manibela nang marinig niyang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang kaibigan at partner niyang si Clarice ang tumatawag. Hello, Clarice? Yes, Bianca. May another client tayo ngayon na kumontak sa akin. At hindi lang siya basta client, ha? Mayaman ito. Why don't you come over here? Asan ka ba, Clarice? Nasa apartment ko. Okay, I'll be there in 15 minutes. Pagdating niya ay nakabantay na si Clarice sa kanya sa labas ng gate ng apartment nito. Bago sila sabay na pumasok sa bahay, pabagsak siyang naupo sa couch. San ka ba galing? You look so tired. Nagkibit ng balikat si Bianca. Namasyal. Aniya. What do you want? Iced tea or soda? Soda. Okay, I'll get your soda. Kapag dumating yung plumber na tinawagan ko, ipapasukin mo na lang. Sira kasi yung tubo dun sa bathroom ko, pati na rin yung faucet. Tumango si Bianca sa kaibigan. Patungo na si Clarice sa kusina ay saka naman tumunog ang doorbell. Mabilis na tumayo si Bianca mula sa couch at binuksan ang pinto. Isang matangkad na lalaki ang napagbuksan niya ng pinto. He took a long, appraising look at her. At hindi rin napigilan ni Bianca ang sariling titigan ng lalaki. He's handsome and very, very gorgeous. Well, aren't you going to invite me in? Napailing si Bianca sa tanong na yon ng lalaki. At para siyang bumalik sa totoong mundo. Sa kanya biglang naalala ang bili ng kaibigan. Ikaw siguro ang plumber na hinihintay ni Clarice. Napaawang naman ang bibig ng lalaki. Come in. Kanina ka pa hinihintay ni Clarice. Pumasok ang lalaki kaya isinara ulit ni Bianca ang pinto. Sa kanya lang napansin ang suot ng lalaki. Black maong pants ang suot nito. Shoes at long sleeve na polo na nakatiklop ang dulo hanggang sa may siko nito. Sa lahat naman ng tuberong tinawagan para mag-service ay ito ang nakaporma. Bulong ni Bianca sa sarili. Where are your tools? Usisa ng dalaga sa lalaki. What? Paano mong gagawin yung tubo at faucet sa bathroom ni Clarice kung wala kang dalang gamit? Bago pa nakasagot ang lalaki ay lumabas na si Clarice mula sa kitchen. Dustin, I didn't expect to. Babalik na lang ako bukas para gawin yung sirang tubo at faucet sa bathroom, Clarice. Sabi ng lalaki kay Clarice. Napaawang ang bibig ng dalaga sa narinig. Ha? Kumindat ang lalaki kay Clarice. I'll fix them tomorrow, okay? O okay? Hindi mo ba ako ipakikilala muna sa friend mo? Napalingon naman si Bianca sa narinig na sinabi ng lalaki. Ano raw?
Bakit naman gusto ng lalaking to na makipagkilala sa kanya? Well, of course. Nakangiting sabi ni Clarice, saka tumingin sa gawin ni Bianca. Dustin, siya si Bianca Sanchez. My friend and my partner. Bianca, siya naman si Dustin Manalo, ang tubero. Mabilis na dugtong ni Dustin sa sinasabi ni Clarice, bago inilahad ang kamay kay Bianca. Kahit nalilito siya sa pagiging close ni Clarice at sa lalaki, nakimagkamay na rin si Bianca rito. Yeah, ang tubero. Pagsang-ayon ni Clarice sa sinabi ng lalaki. Wait, do you want something to drink, Dustin? No thanks. Dumaan lang ako rito para... Hindi tinuloy ng lalaki ang sinasabi at tumingin ito sa gawin ni Bianca, bago muling bumaling kay Clarice. But I've got to go now. May lalakarin pa ako. Babalik na lang ako bukas. Okay, ikaw ang bahala. Nice to meet you, Bianca. Bye. Tangulang ang isinagot ni Bianca sa lalaki. Pagkaalis ni Dustin ay sakalang inusisa ni Bianca ang kaibigan. I am just curious, Clarice. Bakit parang masyado kayong close ng lalaking yun? Clarice was off guard. Are you two, may affair ba kayo ng... Cut it off, Bianca. Magkaibigan lang kami ni Dustin. Brother siya ng kaibigan ng fiancé kong si Nico. Okay. Wala na akong sinabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa trabaho. Commercial project yun. Pupuntahan natin siya bukas para makita natin kung gaano kalaki. Para malaman natin kung ano ang dapat nating iayos doon. At kung magkano natin sisingilin yung client. Sige, anong oras tayo magkikita bukas? 8 o'clock. Got it? Bandang 7 o'clock ay nagising na si Bianca, pero hirap na hirap siyang bumangon. Hindi niya alam kung hanggang kailan magtatagal itong morning sickness niya. Pero ang mas malaki niyang problema ay kapag lumobo na ang kanyang tiyan. Paano niya yon ipapaliwanag sa kanyang pamilya? Dating pulis ang daddy niya, gayon din ang mommy niya. Bukod sa nag-iisa siyang anak na babae, alam niyang mahal na mahal siya ng kanyang ama. Kaya kapag nalaman nito ang kalagayan niya at ang pagtalikod ni Tristan sa kanya'y baka kung ano ang magawa ng daddy niya sa dating nobyo. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pero anong paraan ang dapat niyang gawin? Yung tungkol sa pag-aalis ay hinding-hindi niya gagawin. Ano nga? Ano ang gagawin mong paraan? Tanong niya sa sarili. Pwede siguro siyang humanap ng lalaking magpapakasal sa kanya. And then what? Isa pa, sino namang lalaki ang papayag na magpakasal sa kanya gayong buntis na nga siya? Pwede siyang magbayad. Hindi kailangang gusto niya ang lalaki at hindi rin kailangang gusto siya nito. Ang dapat lang ay makahanap siya ng lalaking pwede niyang pagkatiwalaan. Magpapakasal sila para may maipakilala siyang asawa sa pamilya niya. Pero ang lahat ay kasunduan lang. Pero paano kung i-blackmail siya ng lalaki in the end? Humingi ng mas malaking pera sa kanya. Oh God! Sumasakit na talaga ang ulo niya sa kaiisip. Napabuntong hininga si Bianca bago pinilit na bumangon. Nag-shower siya at nagbihis. Wala siyang ganang magluto kaya isang slice na cake ang inalmusal niya at juice. Nagpasalamat siya nang tanggapin niyon ang sikmura niya. Yung kinain niya kasing dinner kagabi ay ayaw tanggapin ng tiyan niya. Five to 8 na nang lumabas ng kondo niya si Bianca. Kaya tinawagan niya na lang si Clarice para magkita sila. Pareho silang interior designer ng kaibigan. Large corporations often hire interior designers as employees on regular working hours. Yung maliit namang kumpanya, interior designers usually work on a contract or per job basis. Mas ginusto nila ni Clarice na maging self-employed na lang, although they usually work the most hours and have difficulty finding clients. Pero dati yon. Ngayon ay marami na silang naging clients na inirerekomenda sila sa mga kakilala at kaibigan para i-hire ang kanilang serbisyo. After almost half an hour,
ay narating na ni Bianca ang address na sinabi sa kanya ni Clarice. Nadatnya niya ron ang kaibigan niya. Bago pa man siya nakababa sa kotse, lumapit na sa kanya si Clarice. I will just show you around the building, Bianca. Tapos ikaw na ang mag-decide kung ano ang dapat na ilagay na furnitures, artworks, lighting, and other design elements. Walang problema sa budget dahil galante ang client. Kaya hindi natin kailangang tipirin, okay? Wait. Habol ni Bianca nang tumalikod na si Clarice. Mabilis siyang umibis mula sa kotse at sinundan ito. Huwag mong sabihin iiwan mo ko rito. Paano mong nahulaan? Pabirong tanong sa kanya ng kaibigan. I'm going to handle this project alone? Kaya mo namang mag-isa to. Kasi po'y kailangan kong hatiin ang katawan ko dun sa dalawa pa nating project. Remember, tinanggap ko yung pagde-design natin sa office ni Mr. Mercado sa Alabang. At tinanggap mo rin yung pagde-design ng vacation house ni Mrs. Herreco sa Palawan. Kaya nga ikaw ang magtatrabaho sa project na to at ako rin sa dalawa. Total, nakita mo na yung office ni Mr. Mercado at yung vacation house ni Mrs. Herreco. Kaya nakapag-decide na tayong dalawa kung ano ang mga gagamiting design elements sa mga yon. Bakit sa project na to ay ako lang magde-decide? Because my dear, minamadali nang matapos ni Mr. Mercado yung office niya. Kaya kailangan ko nang pumunta ron. Now na. Tsaka aminado naman akong mas maganda ang taste mo kaysa sa akin. Kaya hindi mo na ako kailangang konsultahin sa commercial project na to. Napabuntong hininga si Bianca. Kung hindi lang siya buntis at laging matamlay, ay gusto niya ring tulungan si Clarice sa pagde-design sa dalawa nilang naunang projects. Pero ang klase ng trabaho nila ay madalas na under stress to meet deadlines, stay on budget, and meet clients' needs. Their work also tends to involve a great deal of traveling to visit different locations, studios or clients, homes and offices. Kaya alam ni Bianca na hindi niya kakayaning mapagod ng husto. Baka bigla siyang himatayin at mabisto pa siya ni Clarice. Kahit kasi kaibigan ay nahihirapan siyang magtapat sa kalagayan niya. Iniwan na siya ni Clarice matapos itour sa building. Nang mag-isa na lang siya ay biglang nakaramdam ng pagkahilo. Kanina'y okay naman siya pero ngayon ay parang umiikot ang kanyang paligid. Hahawak sana siya sa isang posteron dahil pakiramdam niya'y babagsak na siya. But it was too late. Kaya napapikit na lamang siya. Ang inaasahan niya ay sa matigas na sahig siya babagsak. Pero sa matipunong braso siya bumagsak. Does anything hurt? Iminulat niya ang mga mata at nagtatakang tumingin sa taong nakasalo sa kanya. Para lang lalong magulat dahil ang nakikita niya ay ang tuberong pumunta kahapon sa apartment ni Clarice. Si Dustin. Ikaw? Yeah, it's me. Anong ginagawa mo rito? Usisa niya sa lalaki nang hindi tumitingin sa mga mata nito. She tried to get up. Just like you, to work. Pero tapos na ang trabaho ko rito. Ako ang naglagay ng mga tubo rito. At bumalik lang ako to collect my fee. Ang kaso'y wala pala yung may-ari rito. Okay na ako, kaya bitawan mo na ako. Sabi ni Bianca sa lalaki. Binitawan na siya nito pero nang humakbang si Bianca, ay sumunod sa kanya si Dustin. Baka nagugutom ka kaya ka nahilo. O anemic ka. I'm pregnant. Casual niyang sagot sa lalaki bago mabilis na lumabas sa building na yon. Pero bandang huli nagsisi siya kung bakit sinabi niya sa lalaki ang kalagayan niya. Paano kung ichismis siya nito? Pero siguro'y ito na ang huli nilang pagkikita ng lalaki. Kaya hindi siya dapat mag-alala. Ang kaso'y baka ibuking siya nito kay Clarice. Wait. Pinigilan siya ng lalaki sa braso. Bakit? I don't know you're married. Hindi nga ako kasal. Nabuntis ako ng boyfriend ko, pero ayaw niya akong panagutan, kaya nakatakda na akong maging single mom. Pero bakit ba parang ang dami mong alam tungkol sa akin? Bakit alam mong wala akong asawa? Nagkibit balikat ang lalaki. Hindi napigilan ni Bianca na mapatitig sa mga mata nito. At dahil sa ginawa'y para siyang nadadala.
He was so incredibly good-looking, and everything in her wanted to like him. Mukha ring mabait ang lalaki, and that was even more dangerous than his undeniable appeal. She looked away quickly. Bigla niya kasing naalalang matamanding nakatitig sa kanyang lalaki. Kung ayaw kanyang panagutan, andito naman ako. Napaawang ang bibig niya sa sinabi ni Dustin. It sounded like he was teasing him, pero nakakatawa namang mag-alok ito sa kanyang pananagutan siya. Hindi kaya attracted sa kanyang lalaki? Oh, come on, Bianca. Bulong niya sa isip. Get real. How could a man be attracted to a woman who was pregnant? Tinungo ni Bianca ang kotse niya pero parang ayaw nang humiwalay pa sa kanya ng lalaki. What do you want? Paasik na tanong sa binata nang malamang nakasunod pa rin ito sa kanya. Pwede siguro kitang ihatid sa tinitirahan mo para makasiguro kung okay ka at safe kang makakauwi, Bianca. Wala kang obligasyon sa akin. Malamig niyang sabi saka tumalikod at binuksan ang pinto ng kotse niya. Pero bigla rin siyang natigilan. Dustin. Paglingon niya sa lalaki, nakatayo pa rin ito sa dating kinatatayuan at nakaharap pa rin sa kanya. What is it? Alam kong close kayo ni Clarice. Hindi niya pa alam ang tungkol sa kaligayan ko. Don't worry. Safe ang lihim mo sa akin. Tumango-tango siya sa lalaki. Thanks. Nang sumakay na siya sa kotse, si Dustin pang nagsara ng pinto nito. Take care. Isang tipid ng ngiti lang ang isinukli niya sa lalaki bago mabilis na pinaandar ang sasakyan. Pag-uwi niya sa kondo ay iniisip ni Bianca ang sinabi sa kanya ni Dustin. Seryoso ba ang lalaking gusto siya nitong panagutan? O nagbibiro lang ito? Kung seryoso ito ay solve na ang problema niya sa kanyang pamilya. May maipepresenta na siyang mapapangasawa sa parents niya at mga kapatid. Ang kinatatakutan niya lang ay pwede niya kayang pagkatiwalaan si Dustin? Pwede niya sigurong kausapin si Clarice at magtanong sa pagkatao ng lalaki. Kung mabuti itong tao, kung walang criminal records. Kinuha niya ang cellphone at kinontak si Clarice. Hello Bianca, what's up? Where are you, Clarice? I'm working. Nandito ako sa inaayos kong office ni Mr. Mercado sa Alabang. I see. May problema ba, Bianca? Andyan ka pa ba sa commercial building? No, nakauwi na ako rito sa kondo ko. I've already my list para sa mga design elements na gagamitin sa commercial project na yun, Clarice. At tomorrow, magka-canvas ako para sa mga bibilhing design elements. Excellent! Talagang mabilis kang magtrabaho, Bianca. Kaya nga tuwang-tuwa ako at ikaw ang naging partner ko. Masayang sabi ni Clarice. Kapag nakapag-canvas ka na, ibigay mo sa akin ang estimated amount para sa mga gagamitin mong design elements. Ibibigay ko yun sa client natin at ako na rin ang bahalang magpresyo para sa ating fee. Okay. Napabuntong hiningang tugon ni Bianca sa kaibigan. Clarice, yeah, may sasabihin ka pa? About dun sa lalaking, dun sa plumber na si Dustin. Yeah, what about him? Mabait ba siya? Mapagkakatiwalaan ba siya? Narinig niyang tumawa si Clarice sa kabilang linya. Sabi ko na nga ba't nung una kayong mag-meet ni Dustin sa apartment ko hindi ako nagkamaling may nakita akong spark sa mga mata ninyong dalawa. You are both attracted to each other. Clarice, huwag mo akong tuksuhin. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Of course, he is kind and thoughtful. He's responsible too. Ako nang magsasabi sa'yong mapagkakatiwalaan mo siya, Bianca. Thanks, that's all I want to know. Bakit ha? Nag-decide ka na bang itapon ng walang puso mong boyfriend? Sinunod mo na ba ang payo ko to leave that guy? Napabuntong hininga si Bianca sa tanong na yon ni Clarice. Bakit ba hindi niya sinunod noon ang kaibigan? Nung hindi pa siya tuluyang nauhulog sa mga bitag ni Tristan. And now, it was too late. Nagtiwala na siya, nabuntis at tinanggihang panagutan. Yes, Clarice, wala na kami ni Tristan. Really?
O baka naman tampuhan lang yan, and after a few days, ay back to each other na naman kayo? No, it's for good, Clarice. Ayoko na. Ang iwan si Tristan ng pinaka-wise mong desisyon, Bianca. Pero wag na nating pag-usapan ng lalaking yun. Si Dustin ang pag-usapan natin. Alam mo bang kanina'y tinawagan din niya ako? Hiningi niya ang number mo, pati na ang address mo dyan. At binigay mo naman sa kanya? But of course, my dear, remember, kaibigan ko rin naman si Dustin at mabait akong kaibigan. Hindi ako madamot. Clarice, is he single? Oo naman. Tutuksuin ba kita sa kanya kung alam kong may sabit na si Dustin? Anong natapos niya? High school graduate ba siya? Oo naman. Pero hindi na siya nag-college dahil kapos sa pera. Wala ba siyang criminal record? Wala ba silang lahing alam mo na? My God, Bianca. Bakit naman ganyan ang mga tanong mo? Just answer my question, please. Wala siyang criminal record dahil matino siyang tao. Wala silang lahing gaya ng iniisip mo. Now, ano pa ang itatanong mo? Yung trabaho niya, okay ba ang kinikita niya? Hindi ba siya kinakapos? Hindi naman. Simpleng tao lang naman siya. Hindi maluho. At nag-iisa lang kaya tama lang sa kanya yung kinikita niya. May gusto ka ba bang itanong tungkol kay Dustin? Wala na, Clarice. Thanks. Pagkatapos nilang mag-usap ni Clarice, ay hindi binitiwan ni Bianca ang cellphone niya. Hinihintay niyang tumawag si Dustin pero hanggang sa makatulog na siya, hindi naman siya nito tinawagan. Naalimpungatan si Bianca nang marinig niyang nagre-ring ang kanyang cellphone. Pero nang kunin niya ang telepono'y, hindi naman pala yun ang tumutunog. Napakunot ang noo niya. Hindi yung cellphone. It's the doorbell. Marahan siyang bumangon sa sofa bago tinungo ang pinto. Hindi niya akalaing makakatulog siya kanina sa sofa. Dahil sa kakahintay sa tawag ng binatang yon. Binuksan niya ang pinto at biglang natigilan si Bianca nang bumulaga sa kanya si Dustin. Para siyang itinulo sa kinatatayuan at hindi makapaniwalang kaharap niya ngayon ang lalaki. The most attracted man who had crossed her path in ages. Ay, nakangiting bati sa kanya ni Dustin. Ngumiti rin siya sa binata. Baka kasi sabihin nitong masungit siya. Ayaw niyang magmukhang mataray at mayabang sa lalaki, lalo pangat may kailangan siya rito. Hi, can I come in? Sure. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto upang papasukin ang binata. Pero habang naglalakad ito papasok at patungo sa salas, ay mataman niya itong pinagmamasdan. He's really gorgeous. Very good looking. Nang humarap sa kanya si Dustin, ay biglang binawi ni Bianca ang tingin. Habang isinasara ang pinto'y, pinagagalitan niya ang sarili. Yeah, he's handsome, but she had to be cautious, not to let herself affected by his looks. I bought something for you. Sabi ni Dustin sa kanya bago bahagyang itinaas ang dala nitong plastic bag. Ano yan? Fruits. Mabilis na sagot ng lalaki sa kanya. May apples, oranges, grapes, and mangoes. Ang sabi kasi nila ay maganda raw para sa mga pregnant women ang kumakain ng maraming prutas. Natouch siya sa sinabi ng binata at sa pamimili nito ng prutas para sa kanya. Pero kaano-ano ba niya ito para pagmalasakitan siya? Hindi niya pa nga ito gaanong kilala. Hindi ka na sana nag-abala pa, gumastos ka tuloy. It's okay, may fruit stand ang friend ko. Nangutang muna ako sa kanya. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis kay Dustin. Pero pinaupo niya naman ito bago siya kumuha ng maiinom sa kitchen. Pagbalik niya sa salas ay naupo si Bianca sa katabing couch ng inuupuan ni Dustin. Uminom ka muna ng juice. Salamat. Nang kunin ni Dustin ang basong may lamang orange juice, ay matamang nakamasid si Bianca sa lalaki. Sa braso nito, sa kamay, sa shoulder, sa malapad na balikat, and napansin niyang wala itong beer belly. Hindi niya naitanong kay Clarice ang age ni Dustin. Ilang taon na kaya ang lalaki? 31 or 32? Muli niyang itinuloy ang pagmamasid sa binata
Dumako na ang mga mata niya sa buhok ng lalaki. Itim na itim ang buhok nito at, "Are you living alone here?" Nagulat siya nang biglang humarap sa kanya si Dustin. Kaya hiyang-hiya siya rito dahil nahuli siyang nakatingin. "Yes." Ngumiti ang binata. "Pareho pala tayo. Pero ang sabi ni Clarissa ay bumukod ka lang naman daw sa family mo. Samantalang ako'y ulilang lubos na." "Wala kang kapatid?" "Meron. I have a brother. Mas bata siya sa akin ng 8 taon. Pero wala siya rito ngayon. Nasa abroad siya." Tumangu-tango siya. I see. Ilang taon ka na ba?" 34. "At single ka pa rin?" Nagkibit ng balikat ang binata bago tumango. "Hindi ko pa kasi nakikita ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Until I met you, Bianca." Napaawang ang bibig ni Bianca sa narinig. Nililigawan ba siya nito? Ayoko nang binibiro ko." Malamig niyang sabi. "Hindi ako nagbibiro. I am serious." Natigilan siya at hindi agad nakakibo. "Siguro'y weird para sa'yo pero..." "Nanliligaw ka ba sa akin, Dustin?" "Well, yes." "Nahihibang ka na ba? Hindi ba't alam mo namang buntis ako tapos..." "What's wrong with that? Buntis ka nga pero wala ka namang asawa, hindi ba? At ikaw na rin naman ang may sabing ayaw kang panagutan ng boyfriend mo." "Hindi ko na siya boyfriend ngayon." Pagtatama ni Bianca sa sinabi ng binata. "Payag ka bang magpakasal tayo next week, Dustin?" Parang nagulat ang binata sa sinabi niya. Hindi agad ito nakapagsalita. Pero nagtaka si Bianca nang marahang tumawa si Dustin pagkaraan. May galit na unti-unting bumabangon sa puso niya ng mga sandaling yon. "Pinagtatawanan mo ba ako?" "Of course not." Mariing tanggi ng lalaki bago ito pumormal. "Natatawa lang ako dahil kanina'y nagagalit ka nang sabihin kong nililigawan kita. And now, you're asking me if I'm willing to marry you next week." "Hindi mo siguro ako naiintindihan. Ang gusto ko ay business ang pag-uusapan natin." Otomatikong napakunot ang noo ni Dustin. "Business?" "Yeah, business. Pwede ba na 500,000 sa'yo para pakasalan mo ko?" "What?" Maang nasagot ng lalaki. "Come on, let's get real. Sa hirap ng buhay ngayon, walang tatanggi sa 500,000. Hindi naman araw-araw ay may kukuha sa serbisyo mo to fix their faucets or pipes." Napabuntong hiningang sabi ni Bianca. "Kaya nag-o-offer ako sa'yo ng malaking halaga." "Go on." Sabi ni Dustin sa kanya. "I am starting to get amused." Muling nagpakawala ng isang malalim na hininga si Bianca. "Magpapakasal tayo next week. Civil wedding. Makukuha mo ang kalahati ng napag-usapan nating amount right after the wedding. Dito ka titira syempre. Pero separate bedrooms tayo. No strings attached. May I remind you that after I gave birth, ay aalis ka na rito matapos kong ibigay ang natitirang amount na napagkasunduan natin. Tapos ay aayusin ko ang annulment." Napatigil sa pagsasalita si Bianca nang mapansin niyang titig na titig sa kanya si Dustin. "Anything you want to say?" "Bakit ayaw kanyang pakasalan?" "What?" "Yung boyfriend mo. Bakit ayaw kanyang pakasalan?" "Ex-boyfriend ko." Pagtatama niya kay Dustin. "At tungkol doon sa tanong mo, it's none of your business." Seryoso na sabi ni Bianca sa nalilito pa rin na binata. Nang magising si Bianca kinabukasan ay hindi kaagad siya bumangon mula sa kama. Matagal siyang napatitig sa kisame habang nag-iisip. Tama ba ang desisyon niyang kausapin si Dustin at ayaing magpakasal sila? Kailan niya lang nakilala ang binata? Ang tanging alam niya rito ay ang age ng lalaki, ang trabaho, ang tunay na pangalan. Naulilang lubos ito at may isang kapatid na lalaki. He's a total stranger. Sa sinasabi lang ni Clarissa nagre-rely na mabuting tao si Dustin. Pero si Tristan naman ay matagal niya nang kilala. Twice lang silang naging mag-on, but she soon realized na hindi pa rin pala niya gaanong kilala ang ex-boyfriend.
Tama ang sinasabi ng marami na ang isang tao'y lubusan mo lang makikilala kapag nakasama mo na sa iisang bubong. Ang dapat na lang siguro niyang gawin ay maging maingat ng husto dahil makakasama niya rito sa kondo si Dustin sa loob ng ilang buwan. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Bianca bago bumangon. Saka niya narinig ang tumunog na doorbell. Mabilis niyang isinuot ang robe at lumabas ng silid. Tinungo niya ang pinto at binuksan yon. "Good morning." Nakangiting bungad sa kanya ni Dustin. Parang saglit na huminto ang pagtibok ng puso niya pagkakita sa binata. Talaga bang nagkakaganito siya kapag nakikita ang lalaki o kapag ngumingiti lang to? Pinilit pakalmahin ni Bianca ang sarili. "You're early, Ania." Ganito talaga ako kapag may kausap na tao. Ayokong nalilit, lalo na kung babae ang kausap ko. Wika ni Dustin bago muling ngumiti. "Maganda ka pa rin kahit bagong gising." Biglang na-conscious si Bianca sa itsura. Ni hindi pala siya nakapagsuklay muna ng buhok bago humarap sa lalaki. Nawala kanina sa isip niya sa pagmamadaling mabuksan kaagad ang pinto. Pero kunwari hindi niya narinig ang huling sinabi ni Dustin. Niluwagan niya ang pagkakabukas ng pinto. "Come in." "Thanks." Pumasok si Dustin sa loob ng kondo. Bago nito iniabot kay Bianca ang isang paper bag. "For you." "Ano to?" Maang niyang tanong bago kinuha ang iniaabot ng lalaki. "Native eggs. Mas masustansya yan kaysa sa mga eggs na nabibili sa tindahan at supermarkets. Mas mabuti para sa kalusugan mo at sa baby." Bahagyang natigilan si Bianca. Is he really thoughtful? O nagpapa-impress lang ito sa kanya? "Saan mo to binili?" "Inutang ko ulit yan sa friend ko. Bukod sa fruit stand, ay meron din siyang tindang mga native eggs. May farm din kasi sila sa Bulacan." "Have a seat. Ilalagay ko lang to sa ref. Tamang-tama. Wala na rin akong stock ng eggs." Sabi ni Bianca saka tumungo sa kitchen. Sa halip na maupo ay sumunod sa kanya si Dustin. "Hindi pa ako nag-aalmusal. Ikaw, nag-breakfast ka na ba?" Umiling ang lalaki. Hindi pa rin." Maupo ka muna. Magluluto lang ako ng pagkain natin." "Bakit hindi ikaw ang maupo? At ako na lang magluluto para hindi ka mapagod. Alam kong ang mga buntis na babae ay laging matamlay at masama ang pakiramdam, lalo na sa early months ng kanilang pregnancy." "How did you know that?" Maang niyang tanong kay Dustin. Nagkibit ng balikat si Dustin. "Pagkagaling ko rito sa inyo kahapon, ay bumili ako ng libro about pregnant women at pati na rin sa mga newborn baby. Binasa ko yung libro kagabi." Sagot nito sa kanya. Napatulala talaga siya sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang iisipin at sasabihin ng mga sandaling yon. Maya-maya'y tila nahimasmasan si Bianca. She's beginning to like the guy. Pero kapag hindi niya pinigilan ng damdamin, ay mauulit na naman ang nangyari sa kanya kay Tristan. "I'll cook. Maupo ka na lang." Malamig niyang sabi sa binata bago tinungo ang ref. Isinalansan niya roon ang mga itlog na dala nito. "I insist, Bianca. I want to take care of you and the baby." Galit siyang humarap sa lalaki kaya bigla itong tumigil sa pagsasalita. "You don't have to do that. May kasunduan tayo. At yun lang. I can take care of myself. Ako rin ang bahala sa baby ko." Okay. Itinaas ni Dustin ang dalawang kamay. Hindi na ako mangungulit. Just don't be upset, okay?" Isinara niya ang ref at nakapamaywang na hinarap ang lalaki. "Just do your part para wala tayong magiging problema." Nagprito ng itlog si Bianca at luncheon meat. Nagtoast siya ng bread bago inilabas ang butter mula sa ref. Habang iniluluto niya ang oatmeal, ay nagtimpla siya ng kape para sa dalawa. Hindi pumayag si Dustin na hindi tumulong sa paghahanda sa mesa. Hindi na rin nakipagtalo si Bianca sa binata.
Wala na siyang lakas para gawin yon. "Iinom ka ng kape?" Tanong ni Dustin sa kanya nang nakaupo na sila. "Yes, why not?" "You're pregnant." Parang paalala nito sa kanya. "I know. You don't have to remind me that." "Kaya hindi ka pwedeng uminom ng kape." Inis na tumindig si Bianca at itinapon sa kitchen sink ang laman ng kanyang tasa. Kinuha niya ang isang box na fresh milk sa ref at nagsalin sa isang baso bago siya muling naupo sa harap ng mesa. Kahit naiinis siya kay Dustin, ay hindi niya maitatanggi sa sariling natatouch siya sa pagmamalasakit nito sa kanya. Matapos ikabit ang kanyang seatbelt, ay sumulyap si Bianca kay Dustin. "Baka malimutan mo ang napag-usapan natin kanina at madulas ka. Ayokong magduda si Clarice." Sabi niya sa lalaki. "Bakit hindi muna tayo dumaan sa doktor para makapagpa-check up ka?" "Bukas ako pupunta sa doktor, pero mag-isa lang ako." "Ngayon na Bianca, gusto kitang samahan sa unang check up mo. Magiging mag-asawa na tayo, remember?" "Alam mo bang lumalampas ka na sa limitasyon mo? Magpapakasal tayo para may maipakilala lang akong ama ng batang dinadala ko sa aking pamilya. Yun lang yun." "I insist. Kung hindi ka papayag na magpa-check up muna ngayon, ay kalimutan mo nang may pinagkasunduan tayo." "Are you threatening me?" "No." Mabilis na sagot ni Dustin sa dalaga. "Sinasabi ko lang ang gagawin ko kapag nagmatigas ka pa. But are you threatened?" Inis niyang inistart ang makina ng sasakyan. Hindi siya makapaniwalang may pagkabossy at dominante ang lalaking to. Paano silang magkakasundo kung ganitong parehong matigas ang ulo nila? Bandang huli pinili ni Bianca na sundin ng lalaki. Pumunta sila sa pinakamalapit na klinik sa kondo niya at nagpa-examine siya. Nalaman niyang 5 weeks na ang baby sa tiyan niya. And the baby's doing fine. Niresetahan siya ng vitamins at pinayuhang magpa-check up siya regularly. Nagulat si Bianca nang si Dustin ang nagbayad sa fee ng doktor. At nang bumalik sila sa kotse, kinuha nito sa kanyang susi. Dahil ito raw ang magda-drive. Hindi na nakipagtalo si Bianca sa binata. Maging nang ihinto muna nito sa harap ng isang bilihan ng gamot ang sasakyan. Matapos kunin sa kanyang reseta ng doktor, ay umibis ng sasakyan si Dustin. Pagkaraan ng mahabang sandali, dala na nito ang isang plastic na may lamang mga vitamins. Natutuwa siya sa pagmamalasakit at pag-aalaga sa kanya ni Dustin. Pero hindi niya gusto ang feeling na parang unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Pumunta si Dustin sa apartment na ni Clarice sila pagkaraan. Matapos niyang pindutin ang doorbell, ay hinintay ni Bianca na buksan ang kaibigan ng pinto. Hindi naman nagtagal ay bumukas yon at bumungad si Clarice bago ito napangiti pagkakita sa kanya. "Bianca, buti naman dumating ka na. Alam mo bang kagabi pa ako hindi makatulog dahil sa sorpresang sasabihin mo sa akin? Isip ako ng isip kong..." Napatigil sa pagsasalita si Clarice nang makitang palapit sa kanila si Dustin. "Wait, nandito rin si Dustin? Magkasama kayong dalawa?" "Yes, Clarice," sagot ni Bianca sa kaibigan. Nang hustong makalapit si Dustin ay agad itong umakbay kay Bianca. Natigilan naman ang dalaga sa ginawang iyon ni Dustin. "May problema ba, Clarice?" tanong ni Dustin sa babae. Nagtatakang nagpalipat-lipat ng tingin si Clarice sa dalawa. "Wait, kayo bang dalawa ay may mutual understanding na?" Usisa nito. At tubiling ngumiti si Bianca sa kaibigan. "Hindi ba dapat ay papasukin mo muna kami?" Pilit ang ngiti na sabi ni Bianca. Parang napahiya naman si Clarice narinig. Oo nga pala, pasok muna kayo." Nang patuloy na sila ni Clarice sa loob ng apartment, ay naramdaman ni Bianca ang paghawak ni Dustin sa isang kamay niya. Gusto niyang bawiin ang kamay mula rito, pero bigla niyang napansin si Clarice. Matama nitong pinagmamasdan ng bawat kilos nila ni Dustin. Naupo sila sa mahabang sofa.
Hindi pa rin binibitawan ni Dustin ang kamay niya at ipinatong pa ngayon sa isang hita nito. Wait ha, medyo gulat pa rin ako. Sabi ni Clarice bago na upo sa katapat na sofa. The other day lang kayo nagkakilala at dito yun mismo sa apartment ko. Yesterday ay tumawag kayo pareho sa akin at I went to her condo. Putol ni Dustin sa iba pang sasabihin ni Clarice. Napatingin naman si Clarice kay Dustin. Pumunta ka sa condo ni Bianca? Okay. And we decided to get married soon. Napadulala muli si Clarice sa kanila. Parang na-shock ito. What? Are you serious? Of course, we're serious. Sagot ni Dustin kay Clarice. Hindi nagsasalita si Bianca ng mga sandaling yon. Hinayaan niya na lang si Dustin at nagpapasalamat siya dahil okay naman pala to. Mukhang hindi ninenervyos sa drama nila. Okay, kailan niyo gustong magpakasal? Maybe 2 weeks from now. Nanlaki ang mga mata ni Clarice sa narinig. 2 weeks from now? Maang nitong sambit. Yeah, 2 weeks from now. Kakagaling lang ni Bianca sa isang relasyon at ikaw naman ay isang freewheeler. You've dated so many women and may mga naging girlfriends ka pero kahit minsan ay hindi sumagi sa iyong isipan ng kasal. Kaya ang akala namin ni Nico ay wala kang balak magpakasal kahit na kailan. Nagtataka si Bianca sa sinasabi ng kaibigan. Ganoon ba kakilala ni Clarice si Dustin? Well, you're wrong, Clarice. Hindi ba't nasabi ko sa'yo one time na kapag natagpuan ko na si Mrs. Wright, ay saka ko iisipin ng tungkol sa pagpapakasal? Now, here she is. Narinig ni Bianca na saad ni Dustin sa sinabi ng kaibigan. Of course, I have intentions on getting married someday. But now, dumating na si Bianca sa buhay ko, kaya hindi ko na siya pakakawalan pa. Habang nagsasalita ang lalaki, naramdaman ni Bianca na humihigpit ang hawak nito sa kamay niya. Gusto niya na sanang bawiin yon dahil nangangawit na siya. Pero nang tangkain niyang hilain ang kamay, ay hindi pumayag si Dustin. At sa halip ay dinala pa nito yon sa mga labi bago hinalikan. Nag-init ang mga pisngi ni Bianca. Hindi lang dahil nagiging sobra na ang lalaki. Pero ngayon lang nangyari to sa kanya. May ilang pagkakataon before, nakasama niya si Tristan at kasama rin nila si Clarice pero kahit minsan ay hindi nag-display ng affection si Tristan sa harap ni Clarice. O kahit sa iba pang pagkakataong, iba naman ang kasama nila ng dating nobyo. Naiilang siya pero parang natutuwa siya sa ginagawa ni Dustin. She felt very special and loved. Okay, sabi ni Clarice bago itinaas ang dalawang kamay. Wala na akong sinabi. Sana lang ay totoong pag-ibig na ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa at hindi simpleng attraction. Mahal magpaanal ng kasal at malaking abala pa. Tumango naman ang dalawa patunay na gusto ang nadarama nila sa isa't isa. Inaya si Bianca ng kaibigan sa kitchen at naiwan si Dustin sa salas. Nakahinga ng maluwagang dalaga. Kapag kasi nasa tabi niya ang lalaki parang hindi siya makakilos ng husto dahil nakokonsyo siya. Desidido na ba talaga kayong magpakasal ni Dustin? Habang nagtitimpla ng juice ay tanong ni Clarice sa kanya. Yeah, sana nandito si Nico para magkakilala na rin tuloy kayong dalawa. More than 1 year na kaming mag-on at last month ay engaged na kami pero hindi ko pa rin kayo napapakilala sa isa't isa. Why don't you call him? Pauwiin mo rito. Sasabihin ko kay Dustin, mas makikinig yun sa kanya. Bakit naman? Ikaw ang girlfriend ni Nico kaya bakit mas makikinig siya kay Dustin? Because my dear, parang biglang natigilan si Clarice bago ngumiti. Best of friends sila, remember? Kaya nga minsan nagsiselos ako kay Dustin dahil ang akala ko ba'y ang brother ni Dustin ang best friend ni Nico? Natigilan naman si Clarice. Saka ito kumuha ng 3 baso at nagsalin doon ng tinimplang juice. Oo nga, ganon din yon. Close din sila sa isa't isa, sina Dustin at Nico.
Magsasalita pa sana si Bianca pero biglang sumulpot sa kitchen si Dustin. At mula sa likuran niya'y iniyapos nito ang isang braso sa may taas ng balikat niya. Otomatikong napahawak siya sa braso ng lalaki upang alisin sana ang pagkakayapos nito sa kanya. Pero bigla siyang natigilan ng maramdamang dumampi ang mga labi nito sa may ulo niya. Para siyang nakuryante sa ginawang iyon ng binata at tila nanlalambot na napasandal sa malapad na balikat nito. Baka naman binabago mo ang isipan ng kaibigan mo para wag na akong pakasalan, Clarice. Natawa si Clarice sa binata. Kailan ka pa naging paranoid, ha? Dati na, hindi mo lang nahahalata. Hindi rin naman sila nagtagal kay Clarice. Inayos ni Dustin ang marriage license nila and after a few days, finally, ay ikakasal na sila tomorrow. Si Clarice ang magiging witness nila. Bago ang kasal ay pinuntahan siya ni Dustin sa kondo niya. Past 9 na ng gabi nun at hindi niya ine-expect na pupunta ang binata. Anong ginagawa mo rito? I have something to tell you. Sagot ni Dustin sa kanya nang papasukin niya ito sa loob. Sana'y tumawag ka na lang o kaya'y nag-text ka na lang. May ibibigay din ako sa iyo, Bianca. Nagulat si Bianca nang iabot ni Dustin sa kanya ang isang maliit na box na dark blue ang kulay. Nang buksan niya yon, ay nagulat pa siya nang makita ang 3 singsing na laman ng box. Ang 2 wedding ring at ang isa pa'y engagement ring. Hindi siya maaaring magkamali. Mamahalin ang mga singsing na to. Sa tingin niya ay totoong diamond ang nag-iisang bato sa engagement ring. Where did you get this? Nakuha ko yan ng hulugan. 18 months to pay. Mabilis na sagot ni Dustin sa kanya. Natatandaan mo yung friend ko na may-ari ng fruit stand at farm na inuutangan ko ng fruits at native eggs? Yes. Sa kanya ko rin inutang yan. Nagpapahulugan ng alahas yung misis niya. Kinuha ni Dustin ang engagement ring at lumapit sa kanya. Para siyang natigilan dahil habang isinusuot nito sa daliri niyang singsing, ay matamang nakatitig sa kanyang binata. Nakalimutan ko na ang tungkol sa singsing. Hindi nga pala tayo nakapunta sa jewelry store para bumili ng singsing natin nung nanggaling tayo sa apartment ni Clarice. Alam kong nahihirapan ka sa kalagayan mo ngayon, kaya ako na lang bumili. I mean, umutang. Marahang binawi ni Bianca ang kamay dahil hawak pa ito ng lalaki. Magkano ang kuha mo sa singsing? Kukuha ko ng tseke para mabayaran mo na... No. Iling ni Dustin sa kanya. Hayaan mo nang ako ang bumili ng singsing natin. Pero unfair naman yun para sa'yo. Kung ikaw ang bumili ng singsing dahil mababawasan pa ang perang ibabayad ko sa'yo. Okay lang, Bianca. Sabi ni Dustin bago ngumiti. Tumingin si Bianca sa binata. Pero nang makita niyang nakatingin pa rin ito sa kanya'y, agad niyang binawi ang tingin. O okay, ikaw ang bahala. Ano nga pala yung sasabihin mo? Tanong niya rito saka mabilis na tumalikod. Gusto ko lang sabihin sa iyong pagkatapos ng kasal natin. Kahit na ano ang mangyari, nandito lang ako paragi sa tabi mo at hindi kita pababayaan. Natigilan si Bianca sa narinig. Naiinis siya kay Dustin dahil parang napakabait nito at hindi manhid ang puso niya para baliwalain yon. Pero mas naiinis siya sa sarili kung bakit hinahayaan niyang mapalapit siya sa lalaki katulad ngayon. Kailangang iwasan ko siya. Bulong niya sa sarili. Hindi siya pwedeng mangarap na pwedeng matuloy sa isang magandang love story ang tungkol sa kanila ni Dustin. Gayong kakagaling niya lang sa isang relasyon. Isang simpleng white dress ang isinuot ni Bianca at puting sapatos din na mababa lang ang heels. Susundan siya rito ni Dustin sa kondo at sabay silang pupunta sa West. 10 o'clock ang kasal at 9 o'clock ang usapan nila ng binata. He arrived at 9 o'clock. Para siyang namalikmata nang makita ang lalaki. Totoo bang plumber lang ang mapapangasawa niya? He was good looking and the rough around the edges kind.
But she never thought that he could also be the polished look of a catalog model. He is wearing dark tan trousers and off-white polo. Parang biglang tumigil sa pagtibok ang puso niya ng mga sandaling yon. Pero agad niyang pinagalitan ng sarili. Hindi niya na pwedeng hayaang mangyari ang isang bagay na maaaring magdulot na naman ng sakit sa kanya. "You're beautiful today." Bahagya siyang nag-blush sa sinabing yon ng binata pero inignore niya to. "Dati ko nang alam na maganda ako, kaya wag mo na akong bulahin." Aniya. Ngumiti si Dustin sa kanya. "Yes, I know that. Pero mas maganda ka ngayon." Pumormal siya. Gusto niyang ipakita sa lalaki na ayaw niya nang tinutokso siya. Naroon na si Clarice sa opisina ng Wes nang dumating sina Bianca at Dustin. Kasama ni Clarice ang isang lalaking halos kasinlaki ni Dustin. Nagbeso-beso sila ni Clarice samantalang si Dustin naman ay nilapitan ng lalaking kasama ni Clarice. "Nico," tuwang sambit ni Dustin. "Hi, brother." Nagulat si Bianca sa narinig. Ito pala si Nico na fiancé ng kaibigan niyang si Clarice. Pero bakit brother ang tawag nito kay Dustin? Ganoon ba ka-close ang dalawa? Pero mas lalo siyang nagulat nang makitang nagyakapan ng dalawang lalaki. Tumingin siya kay Clarice na parang nagtatanong ang mga mata niya. Pero parang sinadya ng kaibigang iiwas ang tingin sa kanya. "I am glad you make it today. Ang akala ko i-Indianin mo ang kasal ko." "Of course not. Natutuwa ako dahil sa wakas ay naisipan mo na ring magpakasal. And at the same time ay na-curious ako kung sino ang maswerteng babaeng nakabingwit sa'yo." Nakita ni Bianca na bahagyang tinapik ni Clarice si Nico. Si Dustin naman ay lumapit kay Bianca at inakbayan siya nito. "Siya si Bianca, Nico. Siya ang mapapangasawa ko. She's Clarice's friend." Agad na inilahad ni Nico ang isang kamay kay Bianca. "Now I know kung bakit gusto nang magpakasal sa wakas ng kuya ko. Hindi ka lang pala maganda. I think you're also enigmatic and compassionate." "Hey, nasa harap ang girlfriend mo at kaharap mo rin ako." Nakangiting paalala ni Dustin sa kapatid. Marahan namang tumawa si Nico. Bago nito inakbayan din si Clarice at may ibinulong na kung ano. Sinamantala ni Bianca ang pagkakataon para kumprontahin si Dustin. "Kapatid mo ang fiancé ni Clarice?" Tila nahuli na kaya halatang atubili si Dustin nang tumango sa kanya. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, Dustin?" "I'll explain to you later, Bianca." Sagot sa kanya ni Dustin. Kinausap na sila ng staff ng Wes at ilang minuto na lang daw ay lalabas na to. Habang naghihintay sila ay nag-iisip si Bianca. Ang sabi sa kanya ni Clarice ay mayaman daw ang boyfriend nitong si Nico. Hindi niya nalang masyadong inusisa si Clarice. Pero kung mayaman ang kapatid ni Dustin, paanong nangyaring isa lamang itong plumber? Aniya sa sarili. Naikasal kaagad sila ng Wes. Nang halikan siya ni Dustin sa labi, ay parang naparalisa si Bianca. Hindi niya akalaing sa labi siya nito hahalikan. Ang inaasahan niya ay sa pisngi lang. Gusto niya sanang magalit sa lalaki na ngayon ay asawa na niya. Pero bakit naisip niyang, bakit ba siya naaapektuhan? Palabas lang ang lahat ng to, katulad ng kasal nila. Hindi siya dapat magpaapekto. Dustin is just doing his part. Ganoon din dapat ang gawin niya. Parang nanginginig ang kamay niya nang hawakan ng ballpen, signing her maiden name for the last time in the registry. Pagkatapos ng kasal ay kinausap ni Dustin sina Clarice at Nico na sumunod na lang sa isang restaurant. Nagulat siya nang malamang may ipinareserve na table sa restaurant na yon si Dustin. Habang kumakain ay nakikinig lang si Bianca sa usapan ni na Dustin at Nico. May sinasabi si Nico tungkol sa plantation sa Honolulu at sa cannery sa US na pinuntahan nito. Si Clarice naman ay kunwaring inaaliw siya. Pero wag kay halatang niloloko lang siya ng kaibigan
dahil alam na may kasalanan nito sa kanya. Natapos silang kumain at paglabas sa restaurant, ay inihatid pa sila ni na Clarice at Nico sa kanilang kotse. "Saan ang honeymoon niyo, kuya?" tanong ni Nico kay Dustin. "Baka sa Baguio o kaya'y sa Tagaytay. Ipapasyal ko si Bianca sa pineapple farm doon." "Dito lang kayo sa Pilipinas? Mukhang nagiging kuripot ka na yata ngayon, kuya. Bakit yung ex-GF mo ay sa Venice mo pa dinala? Ano nga ba ang pangalan nun?" "Hey Nico, tumigil ka, okay?" Saway ni Dustin sa kapatid. "Oops, sorry." Nakangiting sabi nito saka bumaling kay Bianca. "Past na yon, kaya kunwari wala ka na lang narinig. Nagbago na ang kuya ko. Kaya nga nagpakasal na siya, finally. Mabait si kuya, lalo na kapag tulog." Napansin ni Clarice na kumunot ang noo ni Dustin, kaya hinampas nito sa braso si Nico. "Ano ka ba, Nico? Baka mapiko na si Bianca." "Pasensya ka na sa akin, ganito lang talaga ako," sabi ulit ni Nico kay Bianca. "Pero natutuwa talaga ako na ikaw ang naging sister-in-law ko. Nice meeting you, Ate Bianca." "Nice meeting you too, Nico. Pero wag mo na akong tawaging ate, dahil mas matanda pa sa akin si Clarice." Sa sinabi ni Bianca ay biglang nagprotesta si Clarice. 8 months lang naman ang tanda ko sa'yo, Bianca." "Nito, mas matanda ka pa rin." Nakangiting sabi ni Bianca sa kaibigan. Hindi nagtagal ay sakay na sila ni Dustin ng kotse. Sina Clarice at Nico naman ay may dala namang sariling sasakyan. "Anong gusto mong palabasin?" Maang nanapasulyap sa kanya si Dustin, bago nito muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. "What are you saying?" "Bakit ka nagpanggap na tubero?" "Hindi ako nagpanggap, kundi napagkamalan mo ko, remember?" "Bakit hindi mo ko itinama? Kakontsabo mo pa si Clarice sa panluloko sa akin." Masama ang loob na wika ni Bianca sa asawa. "Hindi naman kita niloko. Itinago namin ang totoo pero hindi para lukohin ka." "Para ano? Para gawin akong hibang at katawa-tawa?" "Bianca." Inis na binuksan ni Bianca ang dalang bag at kinuha mula roon ng isang tseke. Iniaabot niya to kay Dustin. "Here's your check. Yan ang napagkasunduan natin." Umiling si Dustin at tumangging kunin ang kotse. "I can't accept that. Pumayag akong magpakasal, hindi dahil sa pera." Nagulat naman si Bianca sa narinig. Nang makilala niya kanina si Nico at malamang kapatid ito ni Dustin, ay pumasok sa isip niyang hindi siya pinakasalan ng lalaki nang dahil sa perang inoffer niya. Pero bakit nga ba ito pumayag na magpakasal sa kanya? "Then, why did you marry me?" Nagkibit ng balikat si Dustin. "I just want to help you." Sagot nito sa kanya. Muling iniaabot ni Bianca ang tseke sa lalaki. "Here, take this. Kalahati to ng napagkasunduan nating amount. Kunin mo na to dahil ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo." Walang nagawa si Dustin kundi ang kunin ng tseke mula sa kanya. Pwede ko bang malaman kung ano talaga ang trabaho mo?" Tanong niya sa lalaki maya-maya. "Connected ako sa Manalo Food Science na ang mga produkto ay juices, fresh juice, dried fruits, canned pineapple, and other packaged fruits." Hindi na kumibo si Bianca. Ngayon pa lang at iniisip niya na kung totoo bang sinabi ni Dustin na gusto lamang siya nitong tulungan, kung kaya't pumayag ang lalaking magpakasal sa kanya. Pagkapasok sa kondo ni Bianca, ay agad niyang dinala si Dustin sa guest room. "Ito ang magiging kwarto mo. Wala pang mga gamit mo, kaya ikaw na ang bahala kung kailan ka kukuha ng mga gamit mo para dalhin dito. Kung gusto mo ay doon na lang tayo magstay sa bahay ko at..." "May I remind you this, Mr. Dustin Manalo? Totoo nga ang ating kasal pero hindi pwedeng maging totoo ang pagsasama natin. Ito ang napag-usapan natin at kailangang tumupad ka sa kasunduan." Nakangiting tumango-tango sa kanya si Dustin. "Okay. Eto nga palang duplicate key dito sa kondo." Sabi ni Bianca bago iniabot sa lalaki ang susi. "Thanks, eto naman ang susi sa kotse mo." Kinuha ni Bianca ang susi ng kotse niya
at inilagay sa loob ng kanyang bag. Aalis ako ngayon para sumaglit sa bahay ko at kumuha ng mga gamit. Bakit isinoli mo pa sa akin ng susi? Anong gagamitin mong sasakyan? Parang bigla siyang nag-alala sa asawa. Magta-taxi ako, pero pagbalik ko rito ay dala ko na ang kotse ko. Oo nga pala, may sinasabi nga pala ang asawa. At komo na bisto niya na ito'y hindi na kailangang magpanggap sa kanyang walang sariling sasakyan. Nang tumingin siya kay Dustin, ay napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Nagtaka siya at napaawang ang bibig niya upang magsalita sana. Pero bago pa niya nagawa yon, ay bigla na lang nitong dinampian ng masuyong halik sa labi. Bakit mo ako hinalikan? Paasik niyang tanong sa lalaki pagkatapos ng halik na yon. Because I wanted to. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa'yo kanina? Hindi mo ba yun naintindihan? Kasal nga tayo pero hindi totoo ang ating pagsasama. Parte lang ng kasunduan natin kaya tayo magkasama ngayon. I thought I made myself clear. It was just a kiss. Parang ang hindi ko naramdaman. Pero sa tingin ko'y hindi ka naman magagalit dahil hinalikan kita. You sound like you're complaining dahil kulang ang halik ko. Tila nakakalokong sabi ni Dustin sa kanya habang may pilyong ngiting naglalaro sa mga labi nito. What? See you later, honey. Nang umalis si Dustin ay para ring itinulo si Bianca sa kinatatayuan niya. She keeps on telling herself not to trust anything about the man, even her own instinct. Dala ng pagod ay nakatulog si Bianca, pero nang dumating si Dustin sa kondo ay nagising siya. Hindi nga lang siya nag-abalang lumabas ng silid niya at kausapin to. Nang gumabi na ay inion niyang television set at DVD. Nanood na lang siya ng English film, pero hindi pa man nangangalahati ang pelikulang pinapanood niya nang kumatok si Dustin. Bianca? Tawag nito. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga bago bumangon mula sa kama at binuksan ang pinto. Bakit? Anong kailangan mo? Dinner's ready. Nagulat si Bianca sa narinig na sinabi ng asawa. Nagluto ka na? Maang niyang tanong dito. Yup, hindi ako nagugutom. Hindi pwedeng hindi ka kumain. Magugutom ang baby. Kahit na ayaw mo ay kailangan mong kumain dahil hindi na lang yung sarili mo ang dapat mong isipin, kundi maging ang batang nasa tiyan mo. Walang nagawa si Bianca kundi sumama kay Dustin sa kitchen. Pero naiilang talaga siyang kasama ang lalaki sa iisang lugar. Parang ibig na tuloy niyang pagsisihang nagsuggest siya ng ganitong kasunduan. Hindi ba dapat ay nagpakasal na lang sila? Pero hindi niya inayang tumira rito sa kondo niya ang lalaki. Bukod sa rice at fresh mangoes, ay may nakahaing lapu-lapu with sauce sa mesa at chicken and veggie stir-fry soup. Hindi ko alam na marunong kang magluto. 13 years old pa lang ako ay alam ko na ang halos lahat ng gawaing bahay. Ako rin ang nag-aalaga kay Nico nun. Maaga kayong naulila sa mga magulang? Sa halip na sagutin ng lalaki, hinawakan siya nito sa isang braso at inalalayang makaupo sa silya. Maupo ka na. Umupo si Bianca at inihatid niya ng tingin ng lalaki hanggang sa makaupo ito sa tapat niya. Bakit nga ba ang feeling niya ay iniiwasan ni Dustin na mapag-usapan ng tungkol sa parents nito? Traumatic ba ang naging kabataan nito? Had he experienced severe hardship as a child? Tahimik silang nag-dinner ni Dustin. Naramdaman ni Bianca na parang nag-iba na ang mood ng lalaki, kaya't hindi na siya nagsalita pa. Pagkatapos kumain ay magkatulong silang nagligpit ng mesa. Si Bianca sanang maghuhugas pero hindi pumayag ang binata. Kailangan na raw niyang magpahinga kaya pumasok na si Bianca sa kanyang silid. Habang nasa kwarto niya ay nakikiramdam siya. Nang marinig niyang pumasok na sa silid nito si Dustin, ay nagpalipas siya ng 2 oras. Saka siya maingat na lumabas ng kanyang silid at tinungo ang front door. Lumabas siya ng kondo at tumungo sa basement. Paglapit niya sa kanyang pulang Honda Civic, ay napansin niya kaagad ang isa pang sasakyan na naroon katabi ng kotse niya.
Ngayon niya lang nakita ang sasakyan. Gray ang kulay nun, at kung hindi siya nagkakamali, isa to sa 10 most expensive cars in the world. Mercedes-Benz SLR McLaren. Nakita niya sa internet ang price nito. Sa pagkakatanda niya ay more than $457,000. Kaya almost 20 million pesos ang halaga nito. Plus pa ang tax kung sa ibang bansa ito binili ni Dustin. Habang pabalik sa kondo ay nag-iisip si Bianca. Ano ba ang posisyon nito sa Manalo Foods Inc. para maka-afford ng ganoong klaseng sasakyan? Nagising ng umagang yon si Bianca na mataas na ang araw. Napabalikwa siya nang maalalang hindi na pala siya nag-iisa rito sa kondo niya. Babangon na sana siya nang mapansin niya ang isang note sa gilid ng side table. Nagtataka siyang kinuha ang note at binasa. Sorry kung hindi na kita hinintay magising. Pumunta na ako sa office. I'll be back soon. Nagsalubong ang kilay ni Bianca sa nabasa. Umalis na agad ang lalaking yon nang hindi muna nagpapaalam sa kanya. Ni hindi siya nito hinintay na magising. Paano ang usapan nilang pupunta sila mamaya sa bahay ng parents niya? Mabilis na siyang bumangon. Kakagising lang niya ay iniinis na siya ng lalaking yon. Saka naman tumunog ang cellphone niya. Nang matanggap ang text message ni Dustin. Hi honey, gising ka na ba? Sorry hindi ako nakapagpaalam. Tulog na tulog ka kasi kanina nang pumasok ako sa room mo. Kumain ka na ng breakfast, okay? Huwag mong gutumin ang baby natin. He was obviously had an affection for her baby. Itinuturing ni Dustin na parang totoong baby nito ang batang dinadala niya. Kaya na-touch talaga siya. Lumabas siya ng silid at tumungo sa kitchen. Doon niya na lamang nakapagluto na ng breakfast si Dustin at kakain na lamang siya. Napansin din ni Bianca ang isa pang note na nakadikit sa ibabaw ng table mantel. Don't drink coffee, okay? Maraming fresh milk sa ref. Mas mabuti yun para kay baby. Hindi napigilang mapangiti ni Bianca, kaya sinunod niya si Dustin. Fresh milk ang ininom niya at hindi coffee. Pero kaunti lang ang kinain niyang breakfast. Matapos niyang magligpit ay bumalik siya sa kwarto at tumungo sa bathroom. Nag-shower siya at nagsipilyo. Pagkalabas niya sa banyo at pagkatapos magbihis, ay saka niya tinawagan si Dustin. Hello, si Bianca to? Hello honey, is there anything you want? Gusto ko lang ipaalala sa iyong kailangan mong umuwi ng maaga dahil aalis tayo mamaya. Pupunta tayo sa bahay ng parents ko para ipakilala ka sa family ko. You sound like a nagging wife, honey. Mula sa kabilang linya ay dinig niyang mahinang pagtawa ni Dustin. He's teasing her. Namula ang pisngi niya at nagpapasalamat siya dahil hindi siya nakikita ngayon ng lalaki. Stop teasing me, okay? Tsaka wag mo rin akong tawaging honey kapag tayong dalawa lang. Nakaismid niyang saad. Okay, uuwi ako ng maaga, I promise. Salamat. Saad pa ni Bianca bago ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga si Dustin matapos makipag-usap kay Bianca. Kapag naiisip niya ang pag-uusap nila ni Clarice, nung kunin niya ang serbisyo ng girlfriend ng kapatid niya upang mag-design sa interior ng bago niyang biling building, ay hindi niya mapigilang mapangiti sa sarili. Dustin, ang swerte naman ng mapapangasawa mo. Bakit naman? Siyempre, hindi ka lang mayaman kundi gwapo pa. Kung hindi ko lang alam na mahal mo si Nico, ay iisipin kong may gusto ka sa akin. Tumawa si Clarice sa sinabi niya. Bakit kasi hindi ka pa magpakasal? Alam mong wala akong balak magpatali. Mabuti na lang kahit na magkapatid kayo ni Nico, ay magkaiba kayo ng ugali at pananaw sa buhay. Kung hindi sumasakit na rin siguro ngayon ang ulo ko. Hindi kumibo si Dustin. Napansin niya kasi ang litrato ni Clarice sa picture frame na nakapatong sa side table. May kasama itong isa pang babae sa picture. Who is she? Napatingin si Clarice sa litratong tinitignan ni Dustin. Yung kasama ko sa picture? Yeah. Si Bianca, siyang business partner ko.
Siya ang kasama kong nagtatrabaho sa building mo. O baka nga siya na lang ang mag-isang mag-aasikaso nun dahil may dalawa pa kaming trabahong inaasikaso. Kailan ko siya makikilala? Napatitig si Clarice sa kanya. Hey, I don't like your tone. Parang may iniisip kang kalokohan. Forget it, Dustin. Sumasakit na ang ulo ng friend ko nang dahil sa pag-ibig. Dahil manluloko ang boyfriend niya. Kaya hindi ko siya ipapakilala sa'yo. Dahil ayokong magkaroon pa siya ng mas malaking problema. Paano ang deal natin? Hindi ba't kayo ang magde-design ng interior ng building? Yes. Mabilis na sagot ni Clarice. Pero ako lang ang makikipag-usap sa'yo. Hindi ko alam na ganyan ka ka-cruel. Tsaka ano ba ang tingin mo sa akin? Masama ba akong tao? Tila inis na wika ni Dustin. You're kind, thoughtful and responsible. Kaya lang ay ano? Nakaangat ang kilay na tanong ng binata sa babae. Bakit ba hindi ka pa nga nag-aasawa? Sa tuwing magkikita-kita tayo ni Nico, ay ibang babae ang kadate mo. Hindi ako nakikipag-commit sa mga babaeng nakakadate ko. Dahil hindi naman kami seryoso sa isa't isa. Hindi ko pa kasi natatagpuan si Miss Right, kaya hindi pa sumasagi sa isip ko ang kasal. Kung hindi rin naman ang friend ko ang Miss Right mo, di sinaktan mo lang din siya. I won't hurt her, promise. Saglit na napaisip si Clarice bago ito marahang tumango. O sige, ipapakilala kita kay Bianca tomorrow. Hindi kasi ako konforme sa boyfriend niya. Pero hindi mo na kita babanggitin sa kanya. Kunwari napadaan ka lang bukas. Kaya lang ay baka busy ka na tomorrow. Dadaan ako rito. After ng board meeting ay pupunta ako rito sa apartment mo. Segunda agad ni Dustin. Okay. Napailing ng sunod-sunod si Dustin sa alaalang yon. That was 3 weeks ago. Ngayon ay kasal na sila ni Bianca. Noong makita niya ang litrato ni Bianca sa apartment ni Clarice, he was fascinated with her. Para siyang teenager na love-struck at hindi halos makatulog kinagabihan. And when he finally met her, talagang para siyang nilindol. He hadn't expected her to be so pretty and personal. Maganda si Bianca sa litrato, pero mas maganda pala sa personal. She's a very good-looking woman. Pero nang malaman niyang buntis ito, biglang parang gumuho ang mundo niya. Nang makabawi ng hinahon ay sakalang sumagi sa isip niyang baka binibiro lang siya ni Bianca. But then, she's serious. Totoo ngang buntis ito at ayaw panagutan ng nobyo. Nakaramdam siya ng galit sa lalaking nanakit dito. Gusto niyang aluin ang dalaga. Gusto niyang sabihing huwag itong mag-alala. Pero baka magalit ito dahil hindi pa nagtitiwala sa kanya nun si Bianca. Hindi siya na-turned off ni Bianca kahit na alam niyang buntis ito. Gusto niyang panagutan ng bata kung papayag ito. Sure he knew it was nuts to get involved to her. And maybe nahihibang na siya. Nashock si Dustin nang alukin siya ng kasal ni Bianca. Pero naisip niyang iyon na ang tamang pagkakataon para makasama to at hindi niya na kailangang manligaw pa. Nagtataka pa rin siya sa sarili niya ngayon. Ano nga bang damdamin niya ngayon para kay Bianca? Attraction pa rin ba? Or this was something new that might be something dangerous? Like love? Ngayon lang niya ito naramdaman sa isang babae pero iba naman ang mahal ni Bianca. Kahit hindi ito magsalita, kahit magpakita ito ng galit sa tunay na ama ng batang dinadala nito. Batid ni Dustin na ang ex-boyfriend pa rin ito ang mahal ng babaeng pinakasalan niya. 5 o'clock dumating si Dustin sa kondo. Pumasok ito sa bedroom, nag-shower at nagbihis. Si Bianca naman ay nakapag-shower na nun. Nang dumating ang lalaki, nagbihis na siya ng jeans na dark green ang kulay at simpleng blouse na kulay puti. Hindi niya akalaing white din ang suot na shirt ni Dustin. Tinernohan nito ang pang-itaas ng light blue pants. Hindi ba naiipit ang tiyan mo sa suot mong jeans? Masuyong tanong ng binata.
Umiling si Bianca bago nagpatiunang lumabas ng kondo. Si Dustin ang nagsara ng pinto bago ito humabol sa kanya sa elevator. Kotse ng binatang ginamit nila at hindi nagprotesta si Bianca ron. Hindi pa natin sasabihin sa family ko ang aking kalagayan dahil tiyak na magtataka sila at baka maghinala pa. Ang alam nila ay si Tristan pa rin ang boyfriend ko kaya. Bakit hindi natin sabihing 2 months ago pa tayo nagkakilala? At habang kayo pa ni Tristan noon ay lumalabas tayo occasionally. Tanong ni Dustin sa kanya. Tapos, we're attracted to each other nung una pa lang tayong mag-meet. Pero ayaw mong aminin sa iyong sarili dahil may boyfriend ka pa nga. Pero sa bandang huli na naig pa rin ang nararamdaman natin sa isa't isa. Nakipag-break ka sa boyfriend mo at naging tayong dalawa. Parang napaso si Bianca dahil habang nagsasalita si Dustin, ay nakatitig ito sa kanya. Kaya bigla niyang iniwas ang mga mata. He switched the engine on bago ito marahang pinaandar ang kotse. Pumayag siya sa suggestion ng lalaki at tumuloy na sila sa bahay ng parents niya. 7 o'clock nang dumating sina Dustin sa bahay ng mga Sanchez. Sinalubong sila ng daddy at mommy niyang sina Arthur at Linda Sanchez. Sa may labas pa lang ng gate. Kaninong kotse ang dala niyo? Tanong ni Arthur sa anak na si Bianca habang nakatitig ito sa kotse. Halatang na-inlove ka agad ang daddy niya sa sasakyan. Sa unang tingin pa lang. Kay Dustin ho, Dad. Sakalang tumingin si Arthur sa gawin ng lalaking kasama ng anak. Napansin din nitong magkahawak ang kamay ni Bianca at ang lalaking kasama. Siya bang sinasabi mong ipapakilala mo sa amin? Yes, Dad. Siya ho si Dustin. I mean, Dustin Manalo. Pagpapakilala ni Bianca sa lalaking kasama bago siya bumaling sa katabi. Dustin, sila ang parents ko. Good evening ho, Dad, Mom. Nagulat sina Arthur at Linda nang humalik si Dustin sa kanilang kamay, lalo na sa itinawag nito sa kanila. Dad? Mom? Nagtatanong ang mga mata ng parents niya pero nginitian lang ni Bianca ang mga to. We'll have time for the questions and answers later. Bulong ni Bianca sa isip. Kinakabahan siya ng mga sandaling yon, hindi lang sa magiging reaksyon ng buong pamilya niya kapag nalamang kasal na sila ni Dustin, kundi sa pangambang baka malaman ng mga tong buntis na siya at kasunduan lang lahat sa pagitan nilang dalawa ng lalaking pinakasalan. Pumasok sila sa loob ng bahay at ipinakilala rin ni Bianca sa 2 pang nakababatang kapatid na sina Jaden at Brent si Dustin. Ano ba yung nangyayari, sweetheart? Sino yung Dustin na yon? At bakit Dad at Mom ang tawag sa ating dalawa? Nagtatakang tanong ni Arthur sa asawa nang nasa kitchen sila. Inaayos ni Linda ang dinner. Katulong ang 2 nilang maid na sina Cassie at Jessa. Nang sumunod sa kanya ron ang mister. Nagmano pa nga sa atin, hindi ba? Pero yun nga rin ang itatanong ko sa'yo, Arthur. Hindi ba't si Tristan ang boyfriend ni Bianca? Iyon din ang alam ko. Nang ready na ang dinner ay tinawag na ni Linda ang mga anak at si Dustin. Habang kumakain ay panayang tanong ni Arthur kay Dustin. I am just curious, Dustin. Saan bang province nyo? Sa Aurora ho. Saan sa Aurora? Alam mo kasi naroon ang Villa San Miguel na pag-aari ng sister ko. Dun sa Vicente, merong manggahan at palayan ng sister ko ron. Sabi ni Arthur sa bisita nila. Sa Balerho kami nakatira dati, noong buhay pa ang father ko, bago kami lumuwas ng younger brother ko sa Maynila. Ang mother mo? Napansin ni Bianca na parang biglang may gumuhit na galit sa mukha ni Dustin. Nang lingunin niya ito sa kanyang tabi. Pero saglit lang yon, kaya parang ibig niyang isiping na imagine niya lang yon. Iiniwan niyo ho kami, nung 12 years old pa lang ako. Parang biglang nagsisi si Arthur na nagtanong pa. Marahil ay napansin din itong nag-ibang mood ni Dustin. Saan ka nga pala nakatira rito sa Maynila, Dustin? Tanong ulit ni Arthur. May bahay ako sa Fairview, pero ngayon ay sa kondo ni Bianca ako nakatira.
Napaawang ang bibig ni na Arthur at Linda sa narinig. Nagulat ang mag-asawa. Gayon din sina Brent at Jaden sa sinabi ni Dustin. Are you living together? Tanong ni Arthur sa kanila. Dad, hindi ho ganon. Kasal na ho kami ni Dustin. Mas lalong nagulat ang pamilya ni Bianca sa sinabi niya. What did you say? Bianca, nagbibiro ka ba? Tanong ng mommy niya. No, of course not, mommy. Kasal na ho kami ni Dustin the other day lang. Saka lang napansin ng mag-asawa ang wedding ring na suot ni Bianca sa daliri. Nagpakasal ka nang hindi nagsasabi sa amin. Ikinasal ka nang wala kaming pamilya mo sa iyong tabi. Nasaan ang respeto mo sa amin ng iyong mommy ha, Bianca? Dad. Nag-iisa ka naming anak na babae. Napatigil sa pagsasalita si Arthur at nagpakawala ng isang buntong hininga. Excuse me. Arthur, hindi ka pa tapos kumain. Natitilihang wika ni Linda sa mister. Nawala na ako ng gana. Nag-aalalang napatingin si Bianca sa ama at hinabol niya pa ito ng tingin hanggang sa makalabas ng dining room ang daddy niya. Pagkaraay naramdaman niya na hinawakan ni Dustin ang isang kamay niya at masuyo iyong pinisil. I'll talk to him. Pero Dustin, don't worry. Everything will be fine. Nang tumayo si Dustin at sundan nito ang kanyang daddy, ay tahimik na umasa si Bianca na magiging maayos nga ang lahat. Bianca, ano ba tong ginawa mo? Tumingin siya sa kanyang mommy. I am sorry, mommy. I love Dustin at wala kaming ibang nasa isip ng mga panahong mag-decide kaming magpakasal muna sa West. It is just to seal our love. Paliwanag niya sa ina. Hindi niya alam kung bakit parang napakadali niya lang sinabing mahal niya si Dustin. Parang bigla na lamang iyong nabigkas ng mga labi niya. Ano ang balak niyo ngayon? Kailan kayo magkakaroon ng church wedding? Natigilan si Bianca sa tanong na yon ng ina, pero sinikap niyang ngumiti. Next year ho, Mom. At tayong dalawang mag-aayos sa magiging wedding ko. I will love to, pero bakit next year pa? Ngiti lang ang itinugo ni Bianca sa tanong na yon ng mommy niya. Kumatok naman si Dustin sa pinto ng library, kung saan pumasok ang father-in-law niya, ayon sa isang maid. Pasok. Marahang binuksan ni Dustin ang pinto, saka siya pumasok at muling isinara yon. I want to talk to you, Dad, kung okay lang ho sa inyo. Tumango-tango si Arthur, bago itinuro kay Dustin ang isang silyang naroon. Nang tahimik na umupo si Dustin, ay naupo na rin si Arthur sa swivel chair nito. Tungkol ho sa civil wedding namin ni Bianca. I know, nagalit kayo sa kanya at sa akin din. Pero hindi naman namin sinadyang saktan kayo for that matter. Hindi kumibo si Arthur. Nakikinig lang ito sa kanya. 2 months ago lang kaming nagkakilala ni Bianca at boyfriend niya pa noon si Tristan. Magkakilala pala kayo ni Tristan? No sir, kilala ko lang siya bilang boyfriend ni Bianca. At that time pero hindi niya ako kilala. We haven't met face to face. Paanong naging kayo ni Bianca? Nung una ho kaming magkita ay naramdaman na namin iyong matinding atraksyon para sa isa't isa. But she won't admit it. Gusto niyang maging faithful pa rin kay Tristan at sa relasyon niya. Kahit alam naman niya sa kanyang sariling nahihirapan siya. Pero hindi naman ho ako pumayag na patuloy niya akong iwasan. Hanggang sa mapapayag ko siyang lumabas kami. Yung una naming date ay nasundan ng maraming beses pa. Hanggang sa mapaamin ko siyang mahal niya nga ako. Pero ayaw niyang saktan si Tristan. Kaya gumawa na ho ako ng paraan. I actually kidnap her. Pero pumayag lang siyang magpakasal sa akin. Mahal na mahal ko ho kasi ang anak ninyo. At hindi ako makakapayag na hindi kami ang magkatuluyan.